Isang maliwanag na hapon sa Manila International Airport. Nagmamadali ang mga manlalakbay sa lahat ng direksyon. Mga pamilyang nagpapaalam, mga negosyanteng nagmamadaling pumunta sa mga gate, mga batang hila-hila ang mga bagahe. Kasama ng mga tao ay naglalakad si Prinsesa Pacquiao, nakasuot lamang ng maong at puting blusa, at maayos na nakatali ang buhok. Sa kabila ng pagiging anak ng isa sa mga pinakarespetadong tao sa Pilipinas, tahimik siyang kumilos ng may pagpapakumbaba. Walang kasama, walang spotlight, tanging ang kanyang assistant, isang bodyguard, at isang maliwanag na ngiti. Habang papalapit siya sa counter ng imigrasyon, iniabot niya ang kanyang pasaporte gamit ang dalawang kamay, gaya ng nakagawian, magalang, at magalang. Gayunpaman, hindi man lang tumingala ang opisyal sa likod ng mesa. Tinapik niya ang pasaporte sa counter ng 2 beses, bumuntong hininga ng malakas, pagkatapos ay binigyan siya ng bahagyang iritasyon. Layunin ng paglalakbay, matalas niyang tanong. Kaganapan sa kawanggawa sa Singapore, Ginoo, malumanay na sagot ni Princess. Tinaasan ng opisyal ang isang kilay. Charity, business class ang iyong biyahe. Hindi mausisa ang kanyang tono at ito ay pangungutya. Ang pangalawang opisyal sa tabi niya ay humagikik ng malalim. Mukhang may gustong magpanggap na mahalaga. Kumurap si Princess, nagulat. Excuse me, tanong niya, pinapanatiling kalmado ang kanyang tono. Sumandal ang unang opisyal sa kanyang upuan, nakangisi. Kailangan lang nating siguraduhin na hindi peke ang mga pasaporte na ito. Naiintindihan mo ba, di ba? Maraming tao ang nagmumukhang mayaman. Napansin ito ng mga pasahero sa malapit. Nagsimulang bumuo ng maliit na grupo, ang kanilang mga bulong-bulungan ay humahalo sa inay ng paliparan. Hindi komportableng gumalaw ang kanyang assistant, bumubulong, "Ma'am, kalma lang po. Aayusin namin ito." Bahagyang tumango si Princess, ayaw magpakita ng galit. Pinalaki siyang kagalang-galang sa pagharap sa kawalang-galang, ngunit ang kanyang pananahimik ay tila lalo lamang nagpatibay ng loob sa opisyal. Nasaan ang patunay ng iyong pondo, singhal niya? Sino ang nagbayad ng iyong tiket? Bahagyang humakbang palapit ang kanyang bodyguard, kontrolado, ngunit matatag ang kanyang boses. Sir, tama na. Tinitigan siya ng opisyal. Hindi mo sinasabi sa akin kung ano ang sapat. May tensyon sa linya. May mga teleponong lumalabas, nagsisimulang mag-record ang mga pasahero. Huminga ng marahan si Princess at marahang sinabi, Sir, pakiusap po. Naibigay ko na po lahat ng aking mga dokumento. Wala nang dahilan para magsalita ng ganito. Tumawa muli ang opisyal, inihagis ang kanyang pasaporte sa counter. Tingnan natin yan. Ang sumunod na ginawa ni Princess ay ikinagulat ng lahat ng nakatayo roon. Sandali, ang tanging tunog ay ang malakas na ugong ng air conditioning ng paliparan. Kalmadong kinuha ni Princess Pacquiao ang kanyang pasaporte mula sa counter. At tiningnan ng opisyal, matatag ang ekspresyon, ngunit halatang nasasaktan ang kanyang mga mata. Sir, mahina niyang sabi. Ang hinihiling ko lang ay tratuhin ako ng patas. Yumuko ang opisyal, ang mga siko ay nasa counter. Patas, lahat ay tinatrato. Nang patas dito, sabi niya ng may ngiting-ngiti. Maliban na lang, syempre, kung mayroon kang itinatago. Tumawa muli ang kanyang kasama. Umiiling na parang nasisiyahan sa palabas. Nagpalitan ng hindi mapakali na tingin ang mga pasaherong nakapila. Ang ilan ay nagsimula ng mag-record ng hayagan ngayon, ang kanilang mga lente ng kamera ay kumikinang sa maliwanag na mga ilaw ng paliparan. Kinakabahang bumulong ang kanyang assistant, Ginang, umalis na lang tayo. Mamaya na natin sila i-report. Pero nanindigan si Princess, kung aalis ako ngayon, mahina niyang sabi, gagawin nila ito sa iba bukas. Narinig siya ng opisyal. Anong sabi mo, singhal niya? Binabantaan mo ba ako? Yumiling si Princess. Hindi po, Ginoo. Humihingi po ako ng respeto. Iyon lang. Hinampas ng opisyal ang kanyang palad sa counter, dahilan para mapaigtad ang mga kalapit na manlalakbay. Huwag mo akong sagutin. Umalingaw ang tunog. Agad na lumapit ang kanyang bodyguard, ngunit itinaas ni Princess ang isang kamay para pigilan siya. Alam niyang isang maling galaw lang ay maaaring magpalala ng sitwasyon. Kumakabog ang kanyang puso, ngunit hindi niya hinayaan na makontrol ng takot. Hinablot ng opisyal ang kanyang boarding pass, pinag-aralan ito ng may labis na paghihinala. Business class, ha? Maganda siguro.
Malamang mayaman ang mga magulang mo, ha? Sino ang nagbayad ng tiket na ito? Ako ang nagbayad, mahinahong sagot ni Princess. At maayos naman ang mga dokumento ko, nakangising sabi niya. Si J. Lagi naming naririnig yan. Biglang nagsalita ang isang babae mula sa linya, nanginginig ang boses pero sapat ang lakas para marinig. Ginoo, wala naman siyang ginawang mali. Bakit mo siya kinakausap ng ganyan? Humarap ang opisyal sa babae. Ginang, bahala ka na lang kung gusto mo ring ma-miss ang flight mo. Lalong tumindi ang pagkailang ng mga tao. Patuloy ang pagre-record ng mga telepono. May bumulong, hindi ito tama. Huminga ng malalim si Princess at mariing sinabi, kung may problema, pakitawagan ang iyong supervisor. Sandali natigilan ng opisyal pagkatapos ay tumawa ng malakas. Supervisor, sa tingin mo ba ay kaya mong i-demand yan? Hindi ka espesyal. Nanginig ang boses ng kanyang assistant. Prinsipe, pakiusap, tara na. Pero mas matangkad siya. Hindi, wala akong ginawang mali, at hindi ako aalis tulad ng ginawa ko. Mas lumakas at mas matalas ang tono ng opisyal. Kung gayon, baka sumama ka sa akin sa holding area habang biniberipika namin ang iyong pagkakakilanlan. Napasinghap ang mga pasahero at nanigas ang panga ng kanyang bodyguard. Ginoo, maingat niyang sabi. Nagkakamali kayo. Pero hindi siya pinansin ng opisyal at mas lalo pang nilakasan ang boses niya. Lahat. Sa tingin ninyo ay kaya na nila tayong sagutin nitong mga nakaraang araw. Iniisip ninyong lahat na higit kayo sa batas. Nanatiling kalmado ang boses ni Princess, parang bato. Sa tingin ko ay hindi ako higit sa batas, Ginoo. Naniniwala akong dapat protektahan ng batas ang lahat, kahit ako. Ang hatol na iyon ay nakabitin sa hangin na parang kislap sa harap ng apoy. Tumigas ang mukha ng opisyal, ngunit hindi natahimik ang karamihan. Umalinggaw ang mga bulungan ng suporta sa paligid niya. Malinaw na nakikita ng mga tao ngayon. Hindi ito tungkol sa protokol. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. Ang kanyang assistant, na ngayon ay kitang-kitang nanginginig, ay pinindot din ang record sa kanyang telepono. Nakuha ng lente ang bawat salita, bawat titig. Pinagsalikop ni Princess ang kanyang mga kamay sa harap niya, bumubulong ng isang maikling panalangin ng mahina. Wala siyang ginawang mali, at hindi niya hahayaang ang takot o kayabangan ang magdesisyon kung paano matatapos ang sandaling ito. Sa kabilang terminal, napansin ng isang security officer ang kaguluhan at nagsimulang maglakad patungo sa kanila. Mabilis na lumalala ang sitwasyon, ngunit hindi gumalaw si Princess. Nanatili siyang matatag, tahimik, mahinahon, hindi natitinag at ang nangyari sa mga sumunod na minuto ay magiging pambansang balita para sa masikip na paliparan. Nakakita ka na ba ng isang taong may kapangyarihan na umabuso sa kanilang posisyon? Magkomento ng iyong mga saloobin sa ibaba. Gayon din sabihin sa amin kung saang bansa at lungsod mo pinapanood ang kwentong ito. Gusto naming malaman kung nasaan ang aming mga manonood sa buong mundo. Ang tensyon sa paligid ng immigration counter ay sapat na kayang saktan gamit ang kutsilyo. Ang mga manlalakbay na dating nakatuon sa kanilang mga bagahe at oras ng pagsakay ngayon ay nakatayong nakatigil, ang mga mata ay nakatuon sa paghaharap na nagaganap sa harap nila. Tahimik na nakatayo si Prinsesa Pacquiao, ang kanyang pasaporte ay nakapatong sa counter sa pagitan niya at ng opisyal. Ang tono ng lalaki ay lalong naging matalas, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Hindi siya sanay na hinahamon, lalo na ng isang taong tumatangging harapin ang kanyang puot ng may takot. Ginang, singhan ng opisyal. Binibigyan ko kayo ng isang huling pagkakataon. Tumabi kayo at maghintay sa holding room habang biniberipika namin ang inyong mga detalye. Hindi gumalaw si Prinsesa. Sir, pantay niyang sagot. Naibigay ko na sa iyo ang lahat ng hiniling mo. Ang pasaporte ko, boarding pass, at itinerary. Ano pa ang kailangan mo, paungutya ng opisyal? Siguro kaunting kooperasyon. Siguro kaunting pagpapakumbaba. Tahimik na napabuntong hininga ang kanyang assistant habang namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Ginang, pakiusap po, bulong niya. Pumunta na lang tayo sa ibang lugar. I-report namin siya mamaya. Hindi mo na kailangan ito. Ngunit marahang umiling si Princess. Kung aalis ako ngayon, ilan pa kaya ang tratuhin niya ng ganito?
Binagabag ng kanyang katahimikan ang opisyal. Nilakasan niya ang kanyang boses, umaasang maibabalik ng lakas ng loob niya ang kanyang boses. Sa tingin mo ba ay matapang ka kung nakatayo ka rito? Pinapalala mo lang ito para sa iyong sarili. Itinaas ang mga telepono. Halos 24 na pasahero ang nagre-record ngayon. Bumulong ang isang lalaki sa kanyang kaibigan, ang lakas ng loob ng babaeng ito. Hindi man lang siya sumisigaw pabalik. Mahinang narinig ang boses ni Jinky Pacquiao sa telepono ni Princess. Kanina lang ay tumawag ang assistant niya sa bahay. Prinsesa, mahal ko, anong nangyayari? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, mama, mahina niyang sabi. Pero napakabastos nila. Naging mapilit ang tono ni Che. Nasaan ang tatay mo? Nasa lungsod siya. Sasabihin ko sa kanya ngayon din, napansin ng opisyal ang telepono at tumango. Ano? Tumatawag ka ba sa tatay mo para iligtas ka na ngayon? Napasinghap ang mga tao. Bumulong ang ilang tao. Masyado na yan. Huminga ng malalim si Princess. Sir, hindi ko kailangan ng tulong, sabi niya. Kailangan ko lang na gawin mo ng maayos ang trabaho mo. Tumigas ang ekspresyon ng opisyal. Iyon lang, sabi niya, sabay hampas ng isang form sa counter. Samahan mo ako sa holding room. Inabot niya ang braso nito. Bago pa niya ito mahawakan, pumagit na sa kanila ang bodyguard nito, matatag ngunit magalang ang tono. Opisyal, huwag mo siyang hawakan. Lumalagpas ka sa linya. Ang kamay ng opisyal ay nakapalibot malapit sa kanyang sinturon, malapit sa kanyang radyo, ngunit mapanganib din malapit sa kanyang holster. Tumitindi ang tensyon. Tila tumigil sa paggalaw ang hangin. Napasinghap ang mga tao sa karamihan, bahagyang umatras. Sumigaw ang isang babae, hindi mo siya maaaring tratuhin ng ganyan. May isa pang boses na sumigaw, sumusunod siya. Hayaan mo siya. Tinitigan ng opisyal ang mga naroon. Umalis ang lahat. Ito ay usapin ng imigrasyon. Ngunit lalong lumakas ang mga bulong-bulungan. Nagre-record ang mga telepono mula sa lahat ng anggulo ngayon. Ang sitwasyon ay lumalala ng lampas sa kanyang kontrol. Tinaasan ni Princess ang kanyang boses ng sapat para marinig. Ginoo, pakiusap. May mga bata akong nanonood nito online. May mga taong natututo mula sa ginagawa natin. Huwag mong hayaang sirain ng galit ang iyong tungkulin. May kakaiba sa kanyang mga salita at sa kalmadong otoridad. Ang respeto sa kanyang tono, sa kabila ng kahihiyan, ay nagpalakpakan ng mahina sa ilan sa karamihan. Ngunit ang opisyal, namumula ang mukha at nanginginig sa pagkadismaya, ay muling tumahol. Sa tingin mo ba ay masasabi mo sa akin kung paano ko gagawin ang trabaho ko? Sa tingin ko dapat nating lahat tandaan kung bakit tayo may ganitong mga trabaho, sagot ni Princess. Maglingkod ng may respeto, hindi kapangyarihan. Sandali, tahimik. Kahit ang opisyal ay tila hindi sigurado kung ano ang sasabihin. Pagkatapos, mula sa likod ng glass divider, isa pang miyembro ng staff ang nagmadaling lumabas, bumulong ng mapilit sa tainga ng opisyal. Nagbago ang kanyang mukha. Tumingin siya sa lumalaking karamihan sa mga telepono sa tahimik na batang babae na. Tumanggi siyang yumuko. Bumulong siya, sige. Maghintay ka rito. Tatawagin ko ang supervisor ko. Tumango si Princess ng isang beses, mahina ngunit matatag ang boses, salamat. Tumalikod siya at padabog na naglakad patungo sa likurang opisina, kasunod ang pangalawang opisyal na kinakabahan. Habang nagsisimulang kumalma ang mga tao, sa wakas ay huminga ng malalim si Princess, bahagyang lumubog ang kanyang mga balikat. Inabot ng kanyang assistant ang kanyang kamay. Ayos ka lang ba, ma'am? Tumango siya. Pero hindi pa ito tapos. Sa kabilang paliparan, ilang gwardiya nagsimulang lumapit na alerto sa mga ulat ng isang insidente sa imigrasyon. Kabilang sa kanila ang isang batang opisyal na, nang makita ang mukha ni Princess, ay natigilan sa kalagitnaan ng paglalakad. Kumislap ang pagkilala sa kanyang mga mata. Bulong niya sa kanyang kasamahan. Teka, hindi ba't anak ni Manny Pacquiao yan? Ang balita ay nagsimulang kumalat sa terminal na parang apoy. Sa sandaling kumalat ang mga unang bulong, nagsimulang magbago ang enerhiya sa terminal. Anak yan ni Manny Pacquiao, bulong ng isang binatilyo habang itinataas ang kamera ng kanyang telepono para mag-zoom in. Sumpaman, si Prinsesa Pacquiao yan.
Noong una, hindi siya pinaniwalaan ng mga tao. Ang dalagang nakatayo sa counter ay mukhang ordinaryo lang. Simpleng damit, walang kasama ang mga security, walang senyales ng kayamanan o katanyagan. Hindi siya napapaligiran ng mga assistant o kumikislap na kamera, pero habang tumitingin sila, lalong lumilinaw ang mga ito. Hindi mapagkakamalan ang pagkakahawig. Ang kanyang mga mata, ang kanyang kalmadong kahinahunan, ang tahimik na dignidad sa kanyang ekspresyon. Lumalakas ang mga bulong. Siya ba talaga yan? Diyos ko, anak yan ni Pacquiao. Anong ginagawa ng mga opisyal na yan? Ngayon, halos buong immigration hall na ang nakapansin. Dose-dosenang mga telepono ang itinaas, nagre-record mula sa lahat ng posibleng anggulo. Bumalik ang unang opisyal mula sa back office, halatang nairita. Sige, singhal niya. Walang aalis hanggat hindi ko sinasabi. Umalinggaw ang kanyang boses sa buong terminal, na lalong nakakuha ng atensyon. Hindi niya namalayan ang nangyayari sa paligid niya. Namumula ang mukha niya sa pagmamalaki at galit, masyadong madilim para maramdaman ang pagbabago ng kapaligiran. Tahimik na nakatayo si Prinsesa Pacquiao, hawak pa rin ang kanyang pasaporte. Lumapit ang kanyang assistant at bumulong, "Ginang, kinikilala ka na ng mga tao." "Kilala ka nila?" Tumingin si Princess sa kanyang likuran, nakita ang lumalaking grupo ng mga tao, ang dose-dosenang mga telepono, at ang mga mukhang puno ng pakikiramay. Pero hindi siya umiti o nagkunwaring nakahihigit. Sa halip, bumulong siya pabalik, huwag natin siyang sabihin. Tingnan na lang natin kung ano ang gagawin niya kapag walang nagpapanggap. Mukhang lalong kinakabahan ang pangalawang opisyal. Narinig din niya ang mga bulungan. "You, sir." Bulong niya habang marahang hinihila ang manggas ng kanyang partner. "Sa tingin ko dapat nating suriin." Ngunit ang matandang opisyal ay nagsalita. "Hindi, wala akong pakialam kung sino ang iniisip niya. Iniisip ng mga taong ito na mabibili nila ang respeto. Hindi dito." Mariing tumugon ang mga tao. Mga hinal, bulungan, kahit ilang sigawan. Isang lalaki malapit sa pila ang sumigaw. Wala siyang ginawang mali. "Tigilan mo na ang panggugulo sa kanya." Sabi ng isa pang babae, "Hindi mo nga kilala kung sino yan." Lumingon ang opisyal sa kanila. "Tama na." Tahimik ang lahat. Pero wala nang kapangyarihan ang utos. Nagbabago na ang takbo ng sitwasyon. Hindi na takot ang mga tao sa otoridad niya. Nandidiri sila rito. Binuksan ng binatilyong unang nakakilala kay Princess ang flashlight ng kanyang telepono at direktang nagre-record patungo sa opisyal. "Pagsisisihan mo ang lalaking ito," bulong niya. Lalong namutla ang nakababatang opisyal ng imigrasyon. Yumuko siya at muling nagsalita, "Sir, talaga, sa tingin ko wala nang ibang sasabihin." Bumulong ang nakatatandang opisyal, pinutol siya. 20 taon na ako sa trabahong ito. Alam ko kung sino ang tunay at kung sino ang nagpapanggap, mahinahong tiningnan siya ni Princess. "Kaya sabihin mo sa akin, Ginoo," malumanay niyang sabi. "Ano ang hitsura ng isang tao para matrato mo sila ng may respeto?" Kumura pang opisyal, ang kanyang mga salita ay mas malalim na tumagos kaysa sa kanyang inaasahan. "Ano ang ibig sabihin nito?" Ibig sabihin, mahina niyang sabi, na ang respeto ay dapat mauna bago ang paghatol, hindi pagkatapos nito. Sumunod ang isang bulong-bulungan. Nagsimulang pumalakpak ng mahina ang mga tao. Nanindig ang panga ng opisyal. "Hindi ninyo naiintindihan kung paano gumagana ang mga bagay-bagay," sigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa mataas na kisam. "Sa tingin ninyo ay kaya ninyo akong kunan ng video at pagmukhain akong masama?" May sumigaw pabalik, "Ikaw mismo ang gumagawa niyan." Ang mga gwardiya mula sa isang kalapit na gate ay nagmamadaling lumapit sa pinangyarihan, na alerto dahil sa ingay. Isa sa kanila, isang dalagang nakauniporme, ay agad na nakilala si Princess. Nanlaki ang kanyang mga mata habang bumubulong sa kanyang kasama, iyan ang anak ng senador. Nagpalitan ng tingin ang mga gwardiya. Hindi nila alam kung makikialam o maghihintay sa mas mataas na otoridad. Ang nakatatandang opisyal, na hindi pa rin alam ang bigat ng kanyang sitwasyon, ay naglalakad sa likod ng counter, nagngingit-ngit. Itinuro niya si Princess. "Hindi ka pupunta kahit saan hanggat hindi ko sinasabing pwede ka. Naririnig mo ba ako?" Dahan-dahan siyang tumango, ang kanyang boses ay kalmado gaya ng dati. "Kung gayon, maghihintay ako, Ginoo."
Dahil hindi kailangang tumakbo ang katotohanan. Ang nag-iisang pangungusap na iyon ay nagpatahimik sa silid. Ang kanyang tono ay hindi mayabang. Ito ay kalmado. Moral, hindi natitinad. Muling pumalakpak ang mga tao, ang kanilang suporta ay lalong lumalakas. Tumabi ang nakababatang opisyal, bumubulong ng may pag-aalala. Sir, pakiusap, dapat naming suriin ang sistema. Kami. Baka nagkamali lang. Ngunit ang nakatataas na opisyal ay masyadong malayo. Nakulong sa pagitan ng ego at realisasyon. Nang sandaling iyon, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng maitim na suit ang pumasok sa bulwagan, sinusuri ang karamihan. Ang nakasulat sa kanyang badge ay Chief Inspector, Immigration Services. Anong nangyayari? Dito, tanong niya, matalas ngunit mahinahon ang tono. Lumingon ang lahat. Naghiwalay ang mga tao. Kinakabahang inayos ng nakatataas na opisyal ang kanyang uniforme. Routine verification po, sir. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Kumunot ang noo ng punong inspektor. Para saan ang verifikasyon? May hawak siyang diplomatic visa. Natigilan ang opisyal. Ang diplomatic. Lumapit ang hepe. Sumulyap sa pasaporte na hawak ng prinsesa. Ang crest, ang mga lagda, ang mga selyo, at lahat ng tunay. Pagkatapos ay nagtama ang mga mata nila at napagtanto niya. Naku po, bulong niya. Ginang, dahan-dahang itinaas ng inyong prinsesa ang kanyang kamay. Pakiusap po, Ginoo, huwag kayong gumawa ng eksena. Hindi ako narito para sa espesyal na pagtrato. Gusto ko lang ng patas na kalagayan kapag lahat. Tumango ng seryoso ang punong inspektor. Humarap siya sa nagkasalang opisyal, mahina at mapanganib ang boses. Magre-report ka agad sa opisina ko pagkatapos nito. Nawalan ng kulay ang mukha ng opisyal. Nagsimulang magpalakpakan ng mas malakas ang mga tao, hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa matinding paggalang sa dalagang tiniis. Ang kahihiyan ng hindi nawawala ang kanyang kagandahan. Bahagya na yumuko si Princess. Mahinang sinasabi, salamat sa pagpasok. Bumuntong hininga ang hepe, Ginang, lubos akong humihingi ng paumanhin. Sa naging pag-ugali ng aking mga tauhan. Aayusin ko ito agad. Ngunit umiling si Princess. Huwag mo na akong hingi ng tawad. Turuan mo silang huwag nang muling tratuhin ang sinuman ng ganoon. Mabigat ang kanyang mga salita sa ere. Patuloy na umiikot ang mga kamera. Kinukuha ang bawat segundo sa labas ng terminal. Ang hashtag na respeto ay nagsisimula ng mag-trending online. At kahit hindi pa alam ni Princess, ang tahimik na sandaling ito ng dignidad ay magiging isang pandaigdigang aral sa pagpapakumbaba at pamumuno. Nakakakilig ang kapaligiran sa loob ng Immigration Hall. Ang mga tao na ngayon ay lubos na nauunawaan kung sino ang dalaga ay napuno ng pabulong na kawalan ng paniniwala at galit. Patuloy na nagre-record ang mga telepono, ang mga kislap ng liwanag ay sumasalamin sa mga glass counter. Nakatayo ng matigas ang senior officer sa tabi ng kanyang istasyon. Iniiwasan ang tingin ng lahat. Nanatiling kalmado si Princess Pacquiao, ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang harapan. Hindi pa niya tinataas ang kanyang boses kahit minsan, ngunit ang katahimikan sa paligid niya ay nakabibingi. Bawat manlalakbay, gwardiya at kawani ay nararamdaman na may malaking bagay na mangyayari. Tumunog ang kanyang telepono. Ito ay isang tawag mula sa kanyang ama. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Papa, sabi niya. Tahimik. Ayos lang ako. Hindi pagkakaunawaan lang ito tungkol sa imigrasyon. Mula sa kabilang linya ay narinig ang matatag at hindi mapagkakamali ang boses ni Manny Pacquiao. Kalmado, walang kapintasan, ngunit may bahid ng otoridad. Speaker mo ako, Anok. Sandali na nag-atubili si Princess, pagkatapos ay ginawa ang hiniling niya. Napuno ng boses niya ang buong bulwagan. Magandang hapon, panimula niya, kontrolado at magalang ang tono. Si Senador Manny Pacquiao po ito. Maaari ko bang itanong kung sino ang namamahala dito? Agad na tumayo ang punong inspektor. Senador. Gino, ako po si Chief Inspector Robles. Tanggapin po ninyo ang aming taos-pusong paghingi ng tawad. Agad naming tinutugunan ito. Ngunit hindi tumaas o lumambot ang boses ni Manny.
Nanatili itong matatag, halos kalmado sa pagpipigil. Naiintindihan ko na may mga pagkakamali, anya. Ngunit kawalan ng respeto at iyon ay isang pagpili. Ang opisyal na nagdulot ng kaguluhan ay natigilan sa kanyang kinatatayuan, bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Tumutulo ang pawis sa kanyang sentido. Ginoo, hindi ko alam. Malumanay na putol ni Manny. Iyon ang punto, anya. Hindi mo alam at wala kang pakialam na malaman. Tumahimik ang hanay ang bulwagan. Nakita mo ang isang dalagang simpleng manamit at inakala mong wala siyang respeto sa'yo. Kinuwestiyon mo ang kanyang halaga dahil sa hitsura niya, hindi kung sino siya. Sabihin mo sa akin, opisyal, kung hindi ko siya. Anak, nakatayo pa ba siya rito? Napalunok ng malalim ang opisyal. Nabasag ang kanyang boses habang sinasabi niya. Wala akong sinasadya na masama, Ginoo. Lumalim ang boses ni Manny. Sinadya mo siyang ipahiya at sa paggawa nito ay ipinahiya mo ang badge na iyong suot. Ang mga salita ay parang kulog. Ang karamihan ay tumahimik ng husto. Kahit ang hangin ay tila tumigil. Tumingin si Princess sa ibaba, ang kanyang mga mata ay kumikinang. Hindi siya umiiyak. Ngunit ang emosyon sa boses ng kanyang ama ay tumama sa isang malalim na bahagi ng kanyang pagkatao. Alam niyang hindi lamang ito galit para sa kanya. Galit din ito para sa bawat taong hindi nirespeto ng tahimik. Nagpatuloy si Manny, ang kanyang tono ay hindi nagbabago. Nakaharap ko na ang mga kampiyon sa ring na mas malakas kaysa sa akin, mas mabilis kaysa sa akin, pero hindi ko sila kailanman niwalang bahala dahil ang respeto, doon nagsisimula ang tunay na lakas. Tumigil siya sandali, saka idinagdag, ang ginawa mo rito ngayon ay hindi tungkol sa tungkulin. Ito ay tungkol sa pagmamataas. At ang pagmamataas na walang respeto ay kahinaan lamang na nagpapanggap na kapangyarihan. Napahiya ang punong inspektor na tumingin sa sahig. Senador, inaako ko ang buong pananagutan para sa mga aksyon ng aking mga tauhan. Aksyonan sila agad. Hindi, sabi ni Manny. Huwag mo silang pakisamahan. Nang tahimik. Ituro mo sa buong departamento mo ang nangyari rito. Gawin itong halimbawa. Sa wakas ay nagsalita si Prinsesa. Papa. Pakiusap. Ayos lang ako. Hindi ko alam. Huwag itong gawing eksena. Lumambot ang boses ni Manny. Alam ko, Anuk. Pero may mga aral na kailangang makita, hindi lang marinig. Huminga siya ng malalim habang nasa linya. Opisyal, mahinahong sabi niya. Ibigay mo muna ang badge mo sa ngayon. Mawawala ka na sa tungkulin, epektibo agad. Magkakaroon ng investigasyon, pero hanggang doon, tapos ka na rito. Mukhang natigilan ang opisyal. Sir, pakiusap po. Hindi ito paghihiganti, mahinang sabi ni Manny. Ito ay pananagutan. May pagkakaiba. Tumango ng seryoso ang punong inspektor at kinuha ang badge ng opisyal mula sa kanyang dibdib. Umalinggaw sa buong bulwagan ang tunog ng pagtanggal ng pin. Sandali, walang nagsalita. Pagkatapos, dahan-dahan, nagpalakpakan ang mga tao. Hindi masigla, hindi magulo at ngunit may paggalang. May ilang tao pangang. Tumayo ng mas matangkad na parang nakasaksi lang sila ng isang bagay na higit pa sa hustisya. Nagpatuloy sa pagsasalita si Manny, ang kanyang boses ay umalinggaw sa speakerphone. Sa lahat ng nandito, salamat sa pagtayo. Sa mga nag-record nito, may hinihiling ako. Sa'yo. Huwag mong gamitin ito para ipahiya ang sinuman. Gamitin ito upang ipaalala sa mga tao na ang respeto ay libre, ngunit ang pagkawala nito ay maaaring magdulot ng lahat. Tumango ang mga tao. Ibinaba ng marami ang kanilang mga telepono. Ang ilan ay nagpunas pa ng luha. Bahagyan ng umiti si Princess. Salamat, Papa, malumanay niyang sabi. Malumanay na tugon ni Manny. Hindi mo na ako kinailangang ipagtanggol ka. Ginawa mo na ito ng may kagandahang asal. Ipinagmamalaki kita. Natapos ang tawag sa telepono, ngunit nagtagal ang sandali. Ang opisyal, na ngayon ay nawalan na ng otoridad, ay tahimik na nakatayo, ang kanyang pagmamataas ay nabasag. Ang kanyang kasama ay nanatiling nakayuko, halatang nanginginig. Humarap si Princess sa punong inspektor. Siguraduhin mo sanang walang ibang dumaranas nito.
Ang mga tao ay nararapat na tratuhin ng may kabaitan maging sila man ay mayaman, mahirap, o pagod na mga manlalakbay na nagsisikap na umuwi. Matigas na tumango ang hepe. Opo, ginang. Nangako ka sa akin. Habang naglalakad si Princess patungo sa kanyang gate, kasama ng ayon ng mga kawani na hindi mapigilang humingi ng tawad. Tila namamangha siyang pinagmamasdan ng buong terminal. Hindi siya. Ngumiti, hindi kumaway, at tahimik lamang siyang naglakad, hawak ang kanyang pasaporte, hindi nasira ang kanyang dignidad. Sa likuran niya, isang babae. Ang bumulong sa kanyang anak, ganito ang hitsura ng tunay na klase. At kahit nakatatapos lang ng karera ng opisyal. Ang kahinahunan ni Prinsesa Pacquiao, hindi ang kapangyarihan ng kanyang ama, ang maaalala ng mga tao. Ang kanyang kahinahunan ang nagpabago. Nang kahihiyan sa kasaysayan. Ang mga alinggaw ng palakpakan ng karamihan ay nakasabit pa rin sa hangin kahit matagal nang tinapos ni Prinsesa Pacquiao. Ang tawag. Ang nakatatandang opisyal na ngayon ay hinubaran na ng kanyang badge ay nakatayong nakatihaya. Nakatitig sa sahig habang hawak ng punong inspektor ang insignia ng kanyang otoridad sa isang kamay. Sa paligid nila, ang kapaligiran ay puno ng kawalan ng paniniwala. Nasaksihan lang ng mga tao ang isang bagay na pambihira. Ang mahinahong hustisya ay nagaganap sa totoong oras. Nanatili si Princess malapit sa counter, mahinahong nakikipag-usap sa kanyang assistant at nagpapasalamat sa mga kawani na pumasok. Ang kanyang kahinahunan, kahit na pagkatapos ng lahat, ay kamangha-mangha. Hindi siya nagmayabang, hindi nagtaas ng boses. Siya ay nanindigan lamang ng matatag sa katotohanan. Pagkatapos, nang tila humupa na ang sitwasyon, isa pang opisyal ng imigrasyon ang pumasok sa bulwagan. Mukha siyang mas bata, malinis ang buhok, at may kaunting kumpiyansa sa kanyang paghakbang. Nakasulat sa kanyang nameplate ang Officer Reyes. Chief, sigaw niya, napansin ang tensyon. Lumapit ako ng mabilis. Nakatanggap kami ng mga ulat ng kaguluhan. Tumango ang chief, mukhang pagod. Naayos ko na, Reyes, kahit hindi dapat nangyari yon sa simula pa lang. Napatingin si Reyes kay Princess. Bumagal ang kanyang mga hakbang, kumunot ang kanyang noo, at bigla na lang nagbago ang kanyang ekspresyon nang makilala niya ito. Teka, sabi niya, hindi makapaniwala ang boses. Si Princess Pacquiao ba yan? Natahimik muli ang silid. Namutla ang mukha ng nahihiyang opisyal. Napabuntong hininga ang hepe. At sa kasamaang palad, hindi ito namalayan ng kasamahan mo rito bago niya sinubukan ang kanyang pasensya. Biglang humarap si Reyes sa nahihiya na opisyal. Hindi mo siya nirespeto, Ginoo. Anak yan ni Senador Pacquiao. Isa siyang ambasador para sa Children's Foundation. Kinakatawan niya ang bansang ito sa ibang bansa. Nauutal na sabi ng opisyal. Hindi ko alam. Dahan-dahang itinaas ni Princess ang kanyang kamay. Pinatigil siya sa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita. Ayos lang, mahina niyang sabi. Hindi mo alam dahil hindi mo naman tinanong. Nag-assume ka lang. Mas malakas ang tama ng mga salita niya kaysa sa galit. Tiningnan siya ni Reyes ng may tunay na respeto. Ginang, pasensya na. Nangyari na ito. Hindi ka dapat tinatrato ng ganyan. Hindi ikaw, hindi kahit sino. Mahinang ngumiti si Princess. Salamat, opisyal. Hindi ko kailangan ng espesyal na pagtrato. Patas lang. Iyon lang ang nararapat sa kahit sino. Humakbang ang hepe. Nagbigay na ng mga tagubilin si Senador Pacquiao. Formal na itong rerepasuhin. Epektibo agad ang suspensyon habang hinihintay ang buong investigasyon. Matigas na tumango ang opisyal. Nababakas ang hiya sa buong mukha. Nagbulungan ang mga tao bilang pagsang-ayon. Patuloy na umilaw ang mga kamera, ngunit ngayon ay nagbago na ang tono. Hindi na ito tungkol sa isang komprontasyon lamang. Ito ay isang aral na nagbubukas. Isang sandali ng katotohanan na nakuha mula sa bawat anggulo. Humarap si Princess sa mga pasahero na nagtanggol sa kanya kanina. Salamat. Taos pusong sabi niya, hindi dahil sa pagkilala sa akin, kundi para sa Rishi. Kinikilala kung ano ang mali. Sumagot ang isang lalaki sa pila, ginawa lang namin ang dapat gawin ng kahit sino, ginang. Ngumiti siyang muli. Iyon ang nagpapalakas dito. Iminuwestra ng hepe na ihatid ang suspendidong opisyal.
Habang paalis siya, tinawag siya ni Princess, hindi nang may galit, kundi ng habag. Sana ay matuto ka rito, Ginoo. Lahat tayo ay nagkakamali. Ang ginagawa natin pagkatapos noon ang siyang nagtatakda kung sino tayo. Tumigil ang opisyal, basa ang mga mata, pagkatapos ay tahimik na tumango bago nawala sa pasilyo. Humarap si Reyes kay Princess. Ginang, gusto mo ba ng escort papunta sa gate ninyo? Umiling siya. Hindi na kailangan. Kaya ko namang maglakad. Ngunit habang humahakbang siya, muling pumalakpak ang buong terminal. Sa pagkakataong ito, mas malakas, mas puno, hindi para sa hustisya o katanyagan, kundi para sa kagandahang asal. Dose-dosenang mga manlalakbay ang pumalakpak sa paraan ng paghawak niya sa sarili, kalmado sa ilalim ng kahihiyan, mabait sa tabumpay. Lumapit ang punong inspektor sa huling pagkakataon, ang kanyang tono ay mapagkumbaba. Ginang, sisiguraduhin kong ang bawat opisyal na nasa ilalim ko ay sasailalim sa muling pagsasanay sa etika at profesionalismo. Hindi malilimutan ang pangyayaring ito. Tumango si Princess. Mabuti, dahil ang respeto ay hindi tungkol sa kung sino ang kausap mo, kundi tungkol sa kung sino ka. Habang naglalakad siya papunta sa seguridad, bumulong ang kanyang assistant. Ginang, maaari ka sanang sumigaw, humingi ng espesyal na pagtrato. Pero hindi mo ginawa. Mahinang ngumiti si Princess. Kung sumigaw ako, mapapatunayan ko sana na tama sila. Minsan ay mas may sinasabi ang katahimikan. Mula sa likod, isang manlalakbay ang sumigaw, ipinakita mo sa kanila kung ano ang tunay na uri. Siya ay lumingon ng bahagya, magalang na kumaway, at nagpatuloy sa paglalakad, nakataas ang kanyang ulo. Maingat na naglalakad. Sa labas ng terminal, nagkakatipon na ang mga news crew. Bumaha ang mga clip mula sa mga manlalakbay. Sa mga telepono. Sa loob ng ilang minuto, ang mga hashtag tulad ng respeto. Sa lahat, si Prinsesa Pacquiao at kapangyarihan na may grasya ay nagtrending sa buong mundo. Sa loob ng opisina ng imigrasyon, tiningnan ng hepe si Reyes. Nakikita mo ba yon? Mahina niyang sabi. Iyan ang tipo ng taong nagpapaalala sa atin kung ano talaga ang ibig sabihin ng ating mga badge. Tumango si Reyes. Opo, Ginoo. Ang tunay na lakas ay hindi malakas. Ito ay kalmado. At sa simpleng katotohanan iyon, tila muling nakahinga ang buong bulwagan. Ang mga pangyayari ay bumaliktad hindi dahil sa galit o paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng dignidad, pasensya at matibay na respeto. Sa tingin mo ba ay nararapat lang na mawala ang badge ng opisyal pagkatapos ng insidenteng ito? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Pagsapit ng gabi, pinag-uusapan ito sa buong internet. Ang mga clip mula sa paliparan ay kumalat na parang apoy sa Facebook, TikTok, at milyon-milyon ang nanood sa sandaling si Prinsesa Pacquiao ay nanindigan ng may mahinahong lakas. Walang sigawan, walang luha, walang kayabangan, tahimik na kapangyarihan lamang. Ang headline na nangingibabaw sa mga newsfeed ay nagsasabing hindi nirerespeto ng mga opisyal ng immigration ng anak na babae ni Senador Pacquiao. Ang kanyang tugon ang nananalo sa mundo. Ang mga seksyon ng komento ay binaha ng mga mensahe ng paghanga. Mas mahusay niya itong hinarap kaysa sa karamihan ng mga matatanda. Ganito. Munilalabanan ang kawalan ng katarungan ng may dignidad, hindi galit. Pinalaki ni Pacquiao ang kanyang anak na babae ng tama. Sa loob ng ilang oras, ipinalabas ng mga istasyon ng telebisyon ang footage sa mga balitang primetime. Ipinalabas muli ng mga anchor ang video ng mahinahon ngunit mapang-utos na tawag sa telepono ni Manny Pacquiao na tinawag itong isang masterclass sa pamumuno. Pinuri ng mga editorial ang mag-ama. Siya dahil sa kanyang kahinahunan, siya naman dahil sa kanyang kagandahang asal. Pagsikat ng araw kinabukasan, nagising si Princess sa daan-daang notification. Walang tigil na tumutunog ang kanyang telepono na may mga mensahe mula sa mga kaibigan, mga kilalang tao, maging ang mga estranghero sa buong mundo na nagpapasalamat sa kanya. Sa kung paano niya hinarap ang pagsubok. Ngunit hindi siya umiti ng may pagmamalaki. Mahina siyang bumuntong hininga, alam niyang kahit naka-move on na siya, ang iba ay nahaharap pa rin sa parehong uri ng pagtrato araw-araw. Nang magtipon ang mga reporter sa labas ng tirahan ni Pacquiao na umaasang makakatanggap ng isang pahayag, lumabas si Manny na nakadamit ng simple gaya ng dati.
Walang kasama, walang plataporma, isang lalaking nagsasalita mula sa puso. Humarap siya sa mga kamera. Ipinagmamalaki ko ang aking anak, hindi dahil sa kung sino siya, kundi dahil sa kung paano siya kumilos kahit walang nakakaalam kung sino siya. Tumigil siya. Malungkot ang kanyang ekspresyon. Ang nangyari kahapon ay dapat magpaalala sa ating lahat na ang respeto ay walang ranggo, walang uniforme, walang halaga. Naglilingkod ka man o pinaglilingkuran, may utang kayo sa isa't isa ng pangunahing dignidad ng tao. Tumango ang mga reporter. May bigat ang kanyang mga salita, hindi dahil sa kanyang katanyagan, kundi dahil namuhay siya ayon sa mga ito. Kalaunan ay nag-post si Princess ng isang maikling mensahe sa kanyang social media page. Sa lahat ng tumayo, nag-record o nagmalasakit lamang, salamat. Pinapatawad ko ang mga opisyal. Nakasangkot. Umaasa ako na matuturuan tayo nitong lahat na walang dapat husgahan batay sa hitsura o katayuan. Igalang ang lahat. Palagi. Ang post ay nakakuha ng milyon-milyong likes at shares sa loob ng ilang oras. Ginamit ng mga paaralan ng kanyang kwento bilang isang halimbawa ng pagtuturo. Pinuri ng mga komentarista ang Pacquiao. Lakas sa pamamagitan ng pagpapakumbaba, hustisya sa pamamagitan ng kabaitan. Sa opisina ng imigrasyon, isinasagawa na ang mga reforma. Nakatakdang magsanay muli ang mga opisyal, at ipinakilala ang mga bagong alituntunin tungkol sa profesionalismo at kagandahang asal. Naglabas ang napahiyang opisyal ng isang pampublikong paghingi ng tawad na nagsasabing, natutunan ko sa mahirap na paraan na ang kapangyarihan ay walang kahulugan kung walang respeto. Pinili ni Princess na huwag tumugon sa publiko, ngunit sinabi ng mga nakakakilala sa kanya na siya ay labis akong natuwa na ang mensahe ay nakarating sa puso ng mga tao. Pagkalipas ng ilang linggo, habang dumadalo sa isang kawanggawa, isang dalaga ang lumapit sa kanya ng may pag-ingat. Ginang, sabi niya, napanood ko ang video mo. Naging matapang ako para magsalita nang hindi ako patas na tratuhin ng amo ko. Hindi ako sumigaw. Naninindigan lang ako. Tulad ng ginawa mo. Ngumiti si Princess ng mainit at sumagot, kung gayon, sulit ang lahat. Ang kwentong nagsimula bilang isang komprontasyon sa paliparan ay naging isang pandaigdigang usapan. Hindi na ito tungkol sa isang sikat na pangalan o isang inabusong pribilehyo. Ito ay tungkol sa kung ano ang mangyayari kapag pinili ng isang tao ang kalmado kaysa sa kaguluhan. Dignidad kaysa sa ego, respeto kaysa sa pagmamataas. Nang gabing iyon, habang lumulubog ang araw sa likod ng skyline ng Maynila, nag-scroll si Princess sa kanyang telepono sa huling pagkakataon bago ito ibinaba. Nagsalita na ang mundo. At sa sandaling iyon ay nagsalita ito ng may pagkakaisa. Sa itaas ng seksyon ng komento, isang parirala ang paulit-ulit na lumitaw. Paggalang. Kung naniniwala ka sa pagtrato sa lahat ng may paggalang, anuman ang kanilang katayuan, kulay o titulo, i-type ang paggalang sa mga komento.